Paano nga ba magmaneho ng manual na motor? Gusto mong matuto mag-drive ng manual na motor? Ituturo ko sa iyo sa simpleng paraan lang. Kung ikaw ay sanay sa automatic na motor, medyo mahihirapan ka ng konti. Pero kung galing ka sa mga Honda Wave o yung mga dating motor na mayroong gear o cambio, medyo madadalian ka na. Tara, simulan na natin. So, ngayon, huminto lang ako dito sa tapat ng bahay namin. So, ituturo ko sa inyo yung basic na paraan para matuto ng manual na motor. So, unang-una, meron tayong clutch. So, ginagamit yan pagka gagamit tayo ng cambio o mag-change gear tayo. So, tatapakan nyo yan pagka nag-change gear ka. So ngayon, para ma-operate natin yung motor, so meron tayong push start para mapagana yung ating makina. Pero pwede ka rin naman gumamit ng kickstart. Mas ina-advise ko nga kung gagamit ka ng kickstart, lalo na kung medyo natenga yung motor mo at malamig pa yung makina. Mas maganda kung kickstart yung gagamitin mo para umikot ng maayos yung langis sa makina bago mo siya gamitin. Para maiwasan din ang mabilis na pagkalobat ng iyong baterya. So ngayon, naka-open na yung makina niya, mag-start na tayo. So bago kayo mag-aral ng may clutch na motor, ito muna yung tips ko sa inyo. So paandarin niyo muna yung makina nung tricycle o yung motor na may clutch. Tapos pakiramdaman yung maigi yung clutch. Pakiramdaman nyo lang siya habang buhay siya na nakaprimera kayo. Kung mapapansin nyo, pag binibitawan nyo siya, para siyang may puwersa na aandar ka, pero bitin. Ibabalik mo siya, bibitawan mo siya, tapos ibabalik mo siya, para siyang may puwersa, para mamamatay yung motor, ganun. Pag nagawa nyo yun guys, na parang may naramdaman kayong ganun, tsaka nyo isabay yung silinyador. Pagka umaandar na siya, pag binitawan nyo yung clutch, tsaka nyo isabay na silinyador, tapos bitawan nyo na siya ng unti-unti. Ganun lang, practicein nyo na siya ng pag ganun lang, naka-primera ka lang. So yun muna yung practicein nyo guys. Ang una nyong gagawin, ulitin ko, bibitawan nyo yung clutch unti-unti. Tapos pag naramdaman kayong mamamatay siya, balik nyo ulit, ipitin nyo ulit yung clutch. Tapos bitawan nyo siya unti-unti, tapos medyo makakaramdam kayo na aandar siya, tapos mamamatay. Bibalik nyo agad yung clutch pag naramdaman nyo mamamatay na. Iyon yung signal niya na kailangan niya ng gas. Kung bakit siya, pag binibitawan nyo yung clutch niya, para siyang mamamatay agad. Tsaka nyo igas. Ganon, sabay. So yun yung pinaka-technique doon. So yun muna yung practicein nyo guys. Yung unang-una na yun na tinuro ko. Pag nagagamay nyo na yung clutch ninyo, yung tunog niya, yung clutch nyo kung hanggang saan yung pag binibitawan nyo siya, dun palang makakaramdam na parang nangihingi na siya ng gas. Yun, pag nagamay nyo na siya ng gano'n, na smooth na, tsaka kayo mag-practice ng second gear, napapalitan siya ng third gear, fourth gear. Hanggang tuloy-tuloy na yun. Kumbaga sanayin nyo lang muna yung kamay nyo sa clutch. Kasi madali naman mag-change ng gear. Pero yung kasing paglaro-laro ng clutch, yun kasi yung medyo mahirap. Kasi kailangan sabay yung silinyador at saka yung clutch mo. Kaya yung iba kasi na kaya nahihirapan, nauuna kasing bumitaw dun sa clutch bago mag-gas, kaya namamatay. Kailangan sabay siya. Pag naramdaman mo na parang nangihingi na ng gas yung motor mo, tsaka mo igas. Sa Honda pala guys, bali ang dagdag niya ay ito, yung nasa unahan. Dagdag niya, yung first gear niya, second gear, third gear, fourth gear, hanggang fifth gear. Dito sa unahan. Then yung bawas niya dito sa likod. So kung babawasan mo siya ng gear, ito lang yung tatapakan mo, babalik mo siya sa neutral. So yun guys, kailangan makabisado nyo yung clutch muna ng motor nyo. Pagkabisado nyo na yan, mas madadalian kayo. So para ma-explain ko sa inyo ng maayos kung ano yung tinutukoy ko na dapat nyo kabisaduhin, magbibideo ako tapos hindi ako magsasalita.
para marinig nyo yung sinasabi ko na kailangan nyo kabisaduhin yung tunog ng clutch bago kayo magsilinyador. Yung makina, yung tunog ng makina pag binibitawan nyo yung clutch. Bali, pakinggan nyo lang siyang mabuti para makita nyo kung ano yung gagawin ko. Teka lang, tama ka muna dito. Nakita nyo yun guys, namatay siya kasi sobra yung pagbitaw ko dun sa clutch tapos hindi ko kagad na silinyador. Naririnig nyo ba guys yung pag binibitawan ko yung silinyador kanina? Di ba parang mamamatay siya? Tapos parang nabibitin yung tunog. Ganun yung sinasabi ko. So pagka ganun yung naramdaman nyo, bago pa siya mamatay, isilinyador nyo na siya. Lagyan nyo na siya ng gas. So ayun lang guys, so sana may natutunan kayo dun sa video na to. Aralin nyo lang yung tunog dun sa clutch. Tapos aralin nyo lang kung paano isasabay yung gas dun sa clutch para mas madali nyo mapaandar yung motor.